Meron kami guys, pupuntahan dito ng bilihan ng lantern. Medyo special yung lantern na yan, diba? Ni hao! Oh, wow! Papunta na kami guys sa train station. Grabe guys yung experience namin dito. Sobrang epic. Hi guys! Nandito kami sa Shifen Station. Galing kaming Jifuen. Madali lang pumunta dito from Jifuen. Magbabas ka ulit, Jifuen, papuntang Rifuang Station. Tapos Rifuang Station to Shifen Station. Rifuang Station, dun nga sasakay ng train, papuntang Shifen Station. For ano lang yan, 4 stops lang, 27 minutes lang. Alam nyo guys, yung di ba nagpapalipad ng lantern dito, yung train na dumadaan, yun yung galing Rifuang Station. Yun yung sinakyan namin train kanina. Correct. Humihinto pa si Manong doon kasi marami pa nagpapalipad ng lantern bago siya dito pumunta sa station. Correct. So anong gagawin natin? Samahan nyo kaming magpalipad ng lantern. Oh guys, kain na naman tayo dito. Oh, hindi. Kararating pa lang, meron na, uy honey, tignan mo to. Machong manok. Manok, manok siya. Para siyang ano? Chicken wings yan. Chicken wings. May rice sa loob. May rice tapos may ham. Ang sarap. Stig. Papunta doon sa paglipad ng lantern. Marami talagang mga makakainan eh. Parang Jifuen kanina. Tapos may mga prutas. Ito, pag dito ka nakaupo, dito dadaan yung trend sa gilid mo. Oo nga. Kaya pa naman dito pagka naubos yung mga tao eh. Oo, kaya sinasabi hindi masyadong madaming Oo. Basta pag bumaba na yung mga tao sa train, tapos papunta na sila dun sa lantern, lumuluwag na yung lugar. Ang cute ng buko nila, Roberto. Mini buko. Mini buko. Hi. How? Wow. Pero yung mga squid nila dito, bang klase macho. Bili na tayo ng magnet na lumilipad. Oo, lumilipad. Anong kulay? Ito na lang, gold. Gold na lang, sige. Dito pa lang sa bungad, marami ka nang pwedeng bilan ng lantern, Tapos pwede ka na magsulat-sulat dito. Di ba? Yeah. Yun guys. So, dun after nung Shifen Station. Ayun yung Shifen Station sa likod natin. Ayun yung Shifen Station. Lalakad ka lang ng konti, tapos makikita mo na tong bridge na to. It's a hanging bridge. Papunta dun sa kabilang side. Tara, lakarin natin. Oh, makatakot pala dito sa hanging bridge. Nakakahilo. Kumakahilo, gumagalaw siya. May mga bumagsak na ano na Yan nga. Ito kasi makikita mo yung mga lumilipad na na lantern. Sin guys, itong Shifen area is so small na before, ang kaya siya tinawag na Shifen ay dahil 10 families lang yung nandito na nagre-request ng 10 supplies. Ganun lang siya kaliit. Ang Jifuen naman, mas maliit kasi 9 lang ang ibig sabihin nun. 9 families lang yung nag-share doon. Ganon. Okay, nice to know. Nice to know. Yun. Dito guys, talaga ang tradisyon ay magpalipad ng mga lanterns. So, different colors yung lanterns, mabibili nyo yan dito, lalagyan nyo ng mga wish. After nun, papalipa rin, may kerosene siya na mainit, parang hot air balloon. So, lilipad siya para makarating doon sa mga gods yung wish mo. But originally, the lanterns were used before, kasi dito sa area na to, maraming bandits. So, yung mga bandits, pag nandito, umaalis yung mga tao, pupunta sa mga bundok. So pag pumunta dun sa mga bundok, hindi nila alam kung nandito pa yung mga bandido. So yung mga tao na kumukuha ng mga supply dito, ang purpose ng mga lantern noon na pinapalipad nila is para masabi na, uy, wala na yung mga bandito dito, you can come back na dito sa lugar natin. Ganon. It's a form of communication before pa. And then, na-realize nila na since lumilipad nga to, at baka naririnig ng mga nababasa ng mga gods yung mga wish nila, doon nagsimula na yung tradition of lanterns. Yan. Nice to know. Meron kami guys, pupuntahan dito ng bilihan ng lantern. Medyo special yung lantern na yan, di ba? Ang tawag doon ay eco-friendly lanterns kasi mas mataas daw yung lipad nun. Tapos, it burns completely up to the sky. So, hindi siya napupunta sa kung saan, hindi siya sumasabit sa kung saan, ganon. Ito siya, guys, yung handmade na eco-friendly sky lantern. Ni hao! Lantern? Lantern, eco-friendly? Yeah. Oo, yan yun. Ganyan yan siya. Yun. Ito kasi yan yung tradition. Go, honey, go.
Yun kasing traditional, may mga bakal siya. Oo, Ito, papel. Papel siya, nasusunog siya talaga lahat. Sunog siya lahat. Tapos mas mataas daw siya. Oo. 200 meters daw yung pwede niya maabot. Correct. Ayan. Sa loob kami ng room, nagsusulat ng wishes. Habang nasa loob, makikita mo din yung mga gamit sa paggawa ng lantern. Makikita mo din yung mga postings ng achievement ni Sir. And diniscuss niya yung mga ibig sabihin ng colors, kung ano yung mga wishes na ilalagay doon. Share namin sa inyo yung mga wishes namin, happy and contented life, yung clinic success namin ni Berto. Eto, makaka-relate ang lahat. Syempre, financial freedom, all the luck sa family. Saka guys, help naman maka 10k subs ha. Please like and subscribe! Oh, wow! Napakita ni Sir yung mga materials ng kanyang lantern na special. Kaya siya eco-friendly. Kasi lahat, ito, 100% combustible upstairs. Lahat. Yeah, everything is fine. Papunta na kami guys doon sa train station. Talagang very hospitable talaga si Uncle Sir Uncle. Diba? Siya ang nag-invento nito. Ayan. Dito tayo ngayon papesto. Yeah, okay. Ayun na. Hawak dito, Ani. Hawak dito. Ayun na. Ay, picture dito, Hani. Tingin dito, tingin doon. Ani, tingin ka dito, ha? Tingin doon. Dito, Ani. Punta na kayo sa Gods. Ganda! Ang ganda. Thank you! Thank you. Thank you so much. Thank you so much. Shishi. Wow. So high. So high. Yeah. Hindi siya, diretso siya, diretso siya. tapos hindi siya gumigewang. Tapos yan, tignan mo, ano na siya? Honey, tignan mo siya. Completely na siya nasusunog. Oo nga. Completely na siya talaga nasusunog. Nababurn siya talaga. Ayan o. Ayun na siya, mawawala na siya. Ayun na! Wow! Ito yung ginamit. Kaya siya Kaya siya eco-friendly. completely Completely na combustive. susunog, Nasunog siya oo. completely. Walang kahit na anong bakal, walang kahit na anong Tama. plastic. Konti lang naman yung idadagdag pero very eco-friendly. 100 Saka yen very lang. safe. Yeah. Oh. 100 NTD. Ay, 100 NTD. Yun. Thank you. Thank you. Shishi. We wish that more customers will go here and support eco-friendly Sky Lantern. We will publish this on our channel so that more people can know about the eco-friendly Sky Lantern. Okay. Thank you. Thank you. Ayun yun, yung nakita ko. Up Kaya and nga. away, economy takes off. Takes off. Ah, you draw. Thank you. Thank you. Shishi. Shishi. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Grabe guys yung experience namin dito. Sobrang epic. Nakakatuwa, hinanap namin si Sir na nag-invento ng first ever eco-friendly na Sky Lantern. So, in-explain niya, kahit na may language barrier, sige, ang galing talaga. In-explain niya kung ano yung mga meaning ng mga colors. So, ano ilalagay namin. Tapos, kung ano yung mismo structure, kung bakit naging eco-friendly. Marami kasi halos dito, yung mga handmade talaga na Sky Lantern. Pero yung sa kanya, made up of paper. Saka yung main structure niya, gawa sa karton. Gawa sa karton. Walang na talagang plastic. nasusunog siya. Walang bakal. Walang plastic na. Oo. Ultimo yung sinasawsayawan ng kerosene. Papel siya. Papel. Oo, Papel kaya siya. ang premise kasi dito, 100% combustible. Mataas yung lipad niya, stable yung lipad niya. Diretso yung lipad. Diretso yung lipad. Tapos, Pagdating doon sa dulo, nauubos siya talaga. nauubos siya. Tapos makikita mo talaga, lumiyab sunog siya talaga. Oo. Ang galing, no? So, comparable dun sa mga ibang handmade dito, wala talagang waste. Walang bumabagsak na mga bakal, walang mga ganon. So, alam mo talaga na nasunog siya doon sa taas. Sana lang
makita ng mga gods ang aming wish. Kaya nga, saka maganda subukan nyo rin to guys pag bumisita kayo dito. Yung eco-friendly na lantern. Hahanapin nyo lang, nandoon sa ano namin, lalagay namin sa link below kung paano kayo makakapunta doon sa store nila, sir. Tapos, ayun, enjoyin ninyo kasi nakakatuwa. Hindi lang siya yung regular na pagpapalipad ng lantern. So, yun guys, samahan nyo kami sa aming susunod na video.